Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 14:11. Hindi ito ang iniisip mo. Nagmamadaling tumayo si Zhang Zaiyo sa takot at sinabi sa babaeng pumasok, "Yilan, pasok ka. Sigurado ka bang gusto mo akong pumasok? Hindi ba kita iistorbohin?" Nakangiting tanong ng dalaga na puno ng pangungutya ang mukha. "Anong pinagsasabi mo?" Sinabi ni Zhang Zaiyo na may pulang mukha. "Ano ang nangyari ngayon? Hindi ito ang iniisip mo. Nabuhusan ko ang tubig, kaya gusto kong tulungan siyang panasan ito." "Oh!" Kinaladkad ni Yilan ang mahabang tunog. Ang tubig ay natapon sa isang masamang lugar. Bukod dito, pinunasan talaga ito ni Zhang Zaiyo. Kahit na hindi ito ang iniisip niya, kakaiba pa rin ito. Alam ni Zhang Zaiyo na ang kanyang mabuting kaibigan ay hindi lubos na naniniwala sa kanya. Gayunpaman, narito pa rin si Huang Feng, kaya wala siyang maipaliwanag. Ubo-ubo. Umubo ng awkward si Huang Feng. Bagamat walang nangyari sa pagitan nila ni Zhang Zaiyo, magiging awkward pa rin siya kung may nakakita sa eksenang ngayon lang. Kaya, tumayo siya at sinabing, "Well, it's getting late. Uuwi muna ako." Si Zhang Zaiyo ay walang lakas ng loob na magpatuloy sa pananatili sa Huang Feng. Bukod dito, ang nangyari ngayon ay talagang medyo awkward. Hindi rin niya alam kung paano haharapin si Huang Feng. Ngayong umalis na si Huang Feng, tama lang. "Guwapo, ayaw mo bang magtagal pa? Maaari akong lumabas at manatili sa gabi." Tumingin si Yilan kay Huang Feng at nakangiting sinabi, "Kung dahil sa akin, bugbugin ako ni Zaiyo hanggang mamatay." "Panipi, anong kalokohan ang pinagsasabi mo?" Mabilis na pinigilan ni Zhang Zaiyo ang kanyang mabuting kaibigan na magsalita ng walang kaparerekan. Karaniwang mahilig magbiro ang matalik niyang kaibigan. Umaasa siya na hindi magkamali si Huang Feng. "Hindi, alis muna ako," sabi ni Huang Feng, pagkatapos ay sinabi kay Zhang Zaiyo, "Dapat ka ring magpahinga ng maaga." Bagamat medyo napahiya siya sa harap ni Yilan, tuwang-tuwa pa rin si Zhang Zaiyo sa pag-aalala ni Huang Feng. "Kung gusto mong tumawa, tumawa ka. Tingnan mo kung gaano ka kasaya sa isang salita ng pag-aalala mula sa iba. Sinasabi mo pa rin na walang namamagitan sa inyong dalawa." Nang makitang umalis si Huang Feng at ang hindi maitagong ngiti sa mukha ni Zhang Zaiyo, sinimulan siyang asarin muli ni Yilan. "Siyempre hindi," sabi ni Zhang Zaiyo. Pagkatapos noon, naglakad siya patungo sa sofa at iniligpit ang salarin na naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan kanina lang. Kung hindi dahil sa bagay na ito, hindi sana siya at si Huang Feng ay napagkakamalan ni Yilan. "Hindi pwede, halos ngayon mo lang ginawa. Naghubad ka pa ng damit." Nagulat na sabi ni Yilan nang makita niya ang bagay sa kamay ni Zhang Zaiyo. "Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nakalimutan kong itabi to kahapon. Hindi to ang suot ko." Paliwanag ni Zhang Zaiyo. "Tulad ng sinabi ko, kahit gaano ka kabalisa, hindi ka pupunta sa bulwagan," sabi ni Yilan. Nakilala na siya ni Yilan. Ang taong ngayon lang ay si Huang Feng, na nagpabalik kay Zhang Zaiyo. Bukod dito, nagtrabaho si Yilan sa ospital. Karaniwan siyang mas bukas kaysa kay Zhang Zaiyo. Ang ilan sa mga bagay na nahihiyang sabihin ni Zhang Zaiyo ay napaka-normal sa kanya. Hinamplas ni Zhang Zaiyo si Yilan gamit ang bagay sa kanyang kamay at sinabing, "Noong umalis ako kahapon, hindi ba't hiniling ko sa iyo na tulungan mo akong magligpit nito? Yun, nakalimutan ko. Hindi ko ini-expect na bigla mo siyang dadalhin. Wala pa tayong lalaking pumunta dito dati." Medyo nahihiyang sabi ni Yilan. Siyempre, hindi niya aaminin na ang kapabayaan niya ang naging sanhi ng sitwasyon ngayon lang. "Hindi naman makakaapekto ang relasyon mo sa kanya, di ba?" Sabi ni Yilan. "Paano kung sa tingin niya ay palpak kang tao? Wala naman talaga kaming ganoong relasyon sa pagitan namin," sabi ni Zhang Zaiyo. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi na niya ito nasabi ng may kumpiyansa gaya ng dati. Dahil wala naman talaga silang ganoong relasyon ngayon. Gayunpaman, noong siya ay nasa eroplano, mayroon siyang nararamdaman para kay Huang Feng. Malinaw na naramdaman niya ito. Alright, kapag nakita ni Huang Feng ang sarili niyang mga gamit na inihagis, iisipin ba niyang isa siyang palpak na tao na ayaw sa kalinisan?
Dahil iba ang nararamdaman niya para kay Huang Feng, halatang mas nag-aalala si Zhang Ziyu sa impresyon ni Huang Feng sa kanya. Mas madali para sa kanya ang masyadong mag-isip. Kung noon pa man, hindi niya iisipin ang nararamdaman ni Huang Feng. Sa karamihan, iisipin niya na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sa kabilang banda, bagamat nagmamaneho si Huang Feng, iniisip din ng kanyang isipan ang nangyari. Ang ikinagulat ni Huang Feng ay nang bumalik siya sa kanyang tirahan at matutulog na sana, bigla siyang nakatanggap ng text message mula kay Zhang Ziyu. Medyo nataranta at nakakatuwa ang laman ng text message. Nagmamadali akong umalis kahapon at nakalimutan kong iligpit ang bagay na iyon. Malinis naman. Hindi inaasahan ni Huang Feng na nagpadala talaga si Zhang Ziyu ng text message para ipaliwanag sa kanya ang bagay na iyon. Hindi na kailangang sabihin, alam din ni Huang Feng kung ano ang tinutukoy ng bagay na iyon. Kabanata 14:12. Ang hindi alam ni Huang Feng ay nag-alinlangan si Zhang Ziyu ng mahabang panahon bago tuluyang ipadala ang mensaheng ito. Bukod dito, pagkatapos ipadala ito, nagsisi pa rin siya ng kaunti, ngunit huli na ang lahat. Gayunpaman, pagkatapos ipadala ito, muli niyang pinagsisihan. Gusto niya itong bawiin, ngunit hindi niya magawa. Inis na inis si Zhang Ziyu. This kind of thing, if she didn't say it, the two of them would tacitly not mention it again. Gayunpaman, ngayon ay talagang nagkusa siyang banggitin ito. If she explained it like this, the more she explained, the more na magulo. Kapag naipadala na ang mensaheng ito, hindi ba niya aaminin na alam niya na nakita ni Huang Feng ang bagay na iyon? Inamin din niya na sa kanya ang bagay na iyon. Sa kasong ito, malamang na mag-isip pa si Huang Feng. Dahil sa lalaking yun, Yilan. Nakakahiya. Si Zhang Ziyu ay nakahiga sa kama, tinatakpan ang kanyang ulo ng kobrekama at sumisigaw. Tila naiisip niya ang ekspresyon ni Huang Feng nang makita niya ang mensaheng ito. Dahil dito, nakakatakot ang init ng mukha niya. Ang higit na ikinahihiya ni Zhang Ziyu ay hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng tugon mula kay Huang Feng. May 3 salita lang sa text message, alam ko. Sa pagkakataong ito, mas nahihiya si Zhang Ziyu. Naisip niya kung ano ang magiging tingin ni Huang Feng sa kanya. Hindi niya alam kung masyado siyang mag-iisip. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nahihiya. Mukhang mawawalan siya ng antok ngayong gabi. Hindi masyadong nag-isip si Huang Feng. Naramdaman na lang niya na medyo hindi inaasahan ang paliwanag ni Zhang Ziyu. Noong una, naisip niya na ang mga naunang bagay ay ituturing ng magkabilang panig na parang hindi nangyari. Hindi niya inaasahan na espesyal na magpapadala ng text message si Zhang Ziyu para magpaliwanag. Pagkatapos tumugon sa text message, kinuha ni Huang Feng ang storage box. Gusto niyang makita kung nakumpleto na ang pag-upgrade. Gayunpaman, ang bahagyang ikinadismaya niya ay hindi pa rin mabuksan ang storage box, na nangangahulugang hindi pa tapos ang pag-upgrade. Ilang araw na siyang nasa ibang bansa, at hindi pa nakumpleto ng storage box ang pag-upgrade. Tila ang oras ng pag-upgrade sa pagkakataong ito ay mas mahaba kaysa sa nakaraang 2 beses. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Huang Feng. Siyempre, walang kwenta ang pagiging balisa. Hindi siya pinakinggan ng storage box. Bukod dito, si Huang Feng ay hindi nababalisa gaya noong una. Hindi niya kailangan ng tulong ng storage box ng mapilit. Kinaumagahan, ibinigay ni Huang Feng ang mga super seed na nakuha niya noon kay Secretary Tan. Hindi na nagpatagal si Secretary Tan at agad na pinaalis ang mga binhing ito. Pagkaalis ni Huang Feng kahapon, nakipag-ugnayan siya sa mga pinuno ng mga lalawigang iyon at sinabi sa kanila ang tungkol sa mga binhi ng pagsubok. Bagamat may mga pagdududa ang mga pinunong iyon, bakit biglang itinaguyod ni Secretary Tan ang gayong binhi? Dahil ba may mga koneksyon siya? Gayunpaman, dahil seryoso si Secretary Tan sa bagay na ito, hindi ito pinapansin ng mga taong iyon. Nangako sila sa kanya na aayusin nila ang mga tao na magtanim ng mga buto sa sandaling makuha nila ang mga ito. Hinggil dito, napakasaya ni Huang Feng. Ang kanyang mga pagsasaayos ay patuloy na isinasagawa, at ngayon siya ay nasasangkot sa higit pang mga industriya. Hanggat ang mga pagsasaayos na ito ay makakamit ang mga resulta, ang kanyang kumpanya ay magiging isang mahalagang kumpanya. Matapos malutas ang problema ng mga buto, pumunta si Huang Feng sa restaurant para tingnan. Ang restaurant na ito ay binili niya noon.
Pagkatapos nito, isang simpleng pagsasaayos ang isinagawa. Kinakalkula ang oras, ito ay matatapos sa lalong madaling panahon. Halos hinog na ang mga gulay sa lupang kanyang kinontrata. Sakto lang ang oras. Nang dumating si Huang Feng, tinatapos na ng mga renovation worker ang huling gawain. Boss Huang, nandito ka ba? Malapit nang matapos ang pagsasaayos ng iyong restaurant. Hayaan akong ipakita sa iyo sa paligid upang makita kung mayroong anumang bagay na hindi ka nasisiyahan. Nakita ng pinuno ng pangkat na inayos ng kumpanya ng pagsasaayos dito si Huang Feng at napakasigla. Ang proyekto ni Huang Feng ay hindi masyadong mabigat, ngunit ang presyo ay hindi mababa. Ito ay isang napakagandang proyekto para sa kanila. Bilang karagdagan, sa proseso ng pagsasaayos, hindi basta-basta humingi si Huang Feng ng kahit ano. Sa makatuwid, ang renovation team ay may napakagandang impresyon kay Huang Feng. Sige, tingnan ko. Tumango si Huang Feng. Pagkatapos noon, pinangunahan ng team leader si Huang Feng para tingnan ang kanyang restaurant. Kailangan niyang aminin na ang pera ay ginastos ng maayos. Bagamat malaki ang gastos, napakaganda ng epekto ng pagsasaayos. Ang buong restaurant ay mukhang high-end, ngunit hindi ito nakadikit. Nagbigay ito ng pakiramdam sa mga tao na napakataas ng uri ng lugar na ito. Ang pagkain dito ay nagpapakita na ang isa ay may mataas na katayuan sa lipunan. Bukod dito, hindi nagtagal ang pagsasaayos. Ayon sa kapitan, ito ay opisyal na matatapos sa loob ng 1 o 2 araw. Bukod dito, dahil ang mga materyales na ginamit ay napakahusay, hindi ang uri na nakakapinsala sa katawan ng tao, kapag natapos na ang pagsasaayos, ito ay karaniwang handa na upang opisyal na magbukas para sa negosyo. Tungkol dito, lubos na nasisiyahan si Huang Feng. Ang kailangan niya ngayon ay oras. Ang mga espesyal na gulay ay hinog na at maaaring ibigay sa restaurant na ito. Naniniwala si Huang Feng na ang pagkain ginawa gamit ang mga gulay na iyon ay tiyak na magpapasikat sa kanyang restaurant. Dahil hindi siya propesyonal sa larangang ito, si Huang Feng ay hindi humingi ng iba pa. Gusto lang niyang makita ang huling resulta. Hanggat siya ay nasiyahan sa huling resulta, ito ay magiging maayos. Marami pa ring dapat gawin si Huang Feng ngayon. Bukod sa nakita niya ang progreso ng pagsasaayos ng restaurant, kinailangan din niyang lutisin ang problema ng linya ng produksyon ng sasakyan. Kung tutuusin, nangako siya noon kay Secretary Tan. Si Secretary Tan ay napaka-aktibo sa pagtulong sa kanya, kaya ayaw itong hilahin ni Huang Feng. Bukod dito, si Huang Feng mismo ay nagbigay din ng malaking kahalagahan sa bagay na ito. Nais din niyang hayaan ang mga kumpanya ng kotse ng Aleman na makita kung ang mga Tsino ay makakagawa ng mga superior na kotse. Bilang karagdagan, nagbigay din si Huang Feng ng ilang script kay Zheng Shuai at hiniling sa kanya na maghanap ng direktor na kukunan. Sa orihinal, inakala ni Huang Feng na ang pelikula ni Director Feng ay sapat na para sa slot ng Spring Festival. Gayunpaman, naramdaman na ngayon ni Huang Feng na mas mabuting laruin ito ng malaki. Isipin mo, kapag ang Spring Festival slot, ang nangungunang ilang pelikula sa takilya ay lahat ay ipupuhunan at kukunan ng kanyang kumpanya. Anong klaseng pagkabigla iyon? Sa oras na iyon, walang magmamaliw sa kanilang bagong tatag na kumpanya. Para kay Zhu Zaiyo, siya ay pumapasok sa paaralan at nagsasanay kamakailan. Pagkatapos ng ilang araw, aayusin niya ang kanyang kalagayan. Handa si Huang Feng na maglabas ng album para sa kanya. Habang tinutulungan siyang maisakatuparan ang kanyang pangarap, lalo pang ipupromote nito ang pangalan ng kanyang kumpanya. Sa madaling salita, maraming bagay si Huang Feng na dapat gawin ngayon. Buti na lang at marami na siyang katulong ngayon. Kailangan lang niyang tingnan ang pangkalahatang sitwasyon. Sa napakaraming industriya na magkasabay, si Huang Feng ay puno rin ng kumpiyansa. Hindi na niya kailangang maghintay ng 3 taon. Siguro sa loob ng 1 taon, maaari siyang pumunta sa bahay ni Yumo para mag-propose ng kasal. Kabanata 14:13. Naku, lumala na naman ang kalagayan ng pinuno. Ang ilang mga tao sa puting Amerikana ay abala na balisa. Puno ng kaba ang mga mukha nila. Si Direk Wang, na ilang beses nang nakilala si Huang Feng, ay kabilang sa kanila. Hindi nila maiwasang kabahan. Kamakailan lang ay lumala ang pinunong pinangangasiwaan nila. Ang kanyang memorya ay patuloy na lumalala at siya ay magkakaroon ng dimensya.
Ang bilis ng paglala ng kanyang kalagayan ay mas mabilis kaysa sa inaakala nila. Hanggang ngayon, hindi pa sila nakakagawa ng mabisang paggamot. Siyempre, hindi sila lubos na masisisi. Pagkatapos ng lahat, ang sakit na ito ay isang mahirap na sakit sa mundo. Hanggang ngayon, wala pa silang nababalita ang makakapagpagaling dito. Naunawaan din ng mga nakatataas ang sitwasyon at hiniling sa kanila na gawin ang kanilang makakaya. Hindi sila nagbigay ng death order na dapat silang gumaling. Gayunpaman, kahit na walang death order, hindi sila nang ahas na pabayaan ang kanilang pagbabantay. Kung may nangyari sa pinuno, tiyak na hindi magiging madali ang kanilang mga hinaharap na araw. Isa pa, kung talagang nangyari ang sitwasyong iyon, hindi maganda ang kanilang pakiramdam sa kanilang mga puso. Ang mga nakatataas ay nagpadala ng isang tao upang magtanong kung mayroon kaming anumang mga ideya, sabi ng isang taong nakasuot ng puting Amerikana. Mga ideya, anong mga ideya ang maaaring magkaroon? Ang sakit na ito, kahit sa mundo, ay hindi pa ganap na gumaling, sabi ng isa pang tao sa tono ng pag-aalala. Bagamat hindi sila binigyan ng mahigpit na utos ng kanilang mga nakatataas, hindi sila naging maganda kapag patuloy silang tinatanong ng kanilang mga nakatataas ang mga solusyon. Records are made to be broken. Wala pang nakakapagpagaling noon, pero hindi ibig sabihin na hindi nagagaling ang sakit na ito. Iyon ay hindi isang bagay na maaaring makamit sa isang maikling panahon. Bakit hindi natin subukan ang operasyon? Operasyon, nandoon ang ulo. Masyadong mataas ang panganib. Isa pa, matanda na ang pinuno. Ang posibilidad ng isang matagumpay na operasyon ay napakababa. Panipi, ang bawat isa ay nag-uusap tungkol sa kanilang sariling mga ideya. Gayunpaman, hindi sila makabuo ng magandang ideya. Hindi sila nagulat. Sa bagay, wala pang isang araw o dalawa ang ganitong usapan. Sa bawat pagkakataon, nauuwi ito sa pagtatalo at pagkabigo. Hindi sila nakaisip ng magandang ideya. Hoy, Direktor Wang, bakit wala kang sinasabi? Sa oras na ito, may nakapansin na si Director Wang, na nakaupo sa gilid, ay hindi nagsalita. Sa pag-iisip tungkol sa mga kamakailang talakayan, tila palaging ganito si Direk Wang. Madalas ay hindi siya umimik. Maliban na lang kung may nagkusa na magtanong sa kanya, hindi niya talaga ibinuka ang kanyang bibig. Wala akong masabi. Umiling si Direk Wang. Kung ikukumpara sa mga taong naruroon, junior pa siya. Ang kanyang karanasan ay hindi kasing husay ng mga taong naruroon, at ang kanyang mga kwalifikasyon ay hindi rin kasing husay. Sa makatuwid, madalas na hindi pinahahalagahan ang kanyang mga salita, kaya bihira na siyang magsalita ngayon. Bukod dito, ang mga may karanasan na mga taong ito ay hindi makapag-isip ng anumang magagandang ideya, kaya natural na wala siyang ideya. Director Wang, lahat ay sinusubukan ang kanilang makakaya upang mag-isip ng isang solusyon, ngunit ikaw ay nakatayo lamang doon sa pagkataranta. Ito ay hindi angkop, sabi ng isang doktor na nakasuot ng puting Amerikana. None of the seniors were able to come up with any good ideas. Bilang isang junior, natural lang na wala akong maisip, sabi ni Director Wang. Hindi mo masasabi yan. Minsan, hindi masyadong kapaki-pakinabang ang experience, lalo na sa harap ng sakit na walang magawa. Mas walang kwenta ang past experience. Alam ko, pero maliban sa paraan na nabanggit ko noon, wala talaga akong maisip na ibang paraan, sabi ni Direk Wang. Sa panahong ito, hindi siya nag-isip ng ibang paraan, ngunit ito ay isang mahirap na sakit na kahit na ang pinakamahusay na mga doktor sa mundo ay hindi malulutas. Paano sila makakagawa ng solusyon sa napakaikling panahon? Sa makatuwid, sa panahong ito, kahit na siya ay nag-iisip ng mga paraan, tulad ng iba, hindi siya nakaisip ng anumang magagandang ideya. Ang kanyang nakaraang mungkahi ay sama-samang tinanggihan ng lahat, na naging dahilan upang si Direk Wang ay naging medyo tahimik. Ibig mong sabihin ng batang iyon mula sa Qing Province. Malinaw, naaalala pa rin ng lahat ang naunang mungkahi ni Director Wang. Oo, siya iyon. Lagi kong iniisip na siya lang ang makakapagligtas sa pinuno, sabi ni Direk Wang. Bagamat iba ang sakit ng pinuno sa sakit ng ama ni Zhu Lingyon, naramdaman ni Director Wang na kayang gamutin ni Huang Feng ang sakit ng pinuno. Bukod dito, kung hindi niya ito mapapagaling, nadama ni Direk Wang na mas imposible para sa ibang tao na gawin ito. No, he's too young and inexperienced, may agad namang tumanggi.
Ngayon lang, sinabi rin ni Professor Lee na ang karanasan ay hindi ang pinakamahalagang bagay kapag nakikitungo sa ganitong uri ng sakit, sabi ni Direk Wang. Sagot ni Direk Wang, bagaman bata pa si Huang Feng at walang karanasan, siya ay may karanasan at matatag sa paggawa ng mga bagay-bagay. Wala siyang pagkainip ng mga kabataan. At saka, kaya pa niyang gamutin ang ganoong klase ng cancer. Sa tingin ko ay maaari niya itong subukan. Subukan mo. Paano kaya iyon? Alam mo ang pagkakakilanlan ng pinuno. Paano na lang natin susubukan? May biglang umiling at tumutol. Sa katunayan, sa pagkakataong ito, higit sa lahat dahil ang pagkakakilanlan ng pinuno ay masyadong mataas kaya ang lahat ay medyo mahiyain. Kung ang pasyente ay isang ordinaryong tao, sana ay pumayag na silang subukan si Huang Feng. Gayunpaman, kung ito ang pinuno, imposible. Kung may aksidente, lahat silang magkakasama ay hindi kwalipikadong managot. Kung hindi natin siya hahayaang subukan. Mayroon bang ibang paraan? Sabi ni Direk Wang. Anyway, I can't think of any other way. Tapos makikita na lang natin araw-araw na lumalala ang kalagayan ng leader. Sa sandaling matapos magsalita si Direk Wang, isang espesyal na nurse na namamahala sa pag-aalaga sa pinuno ay pumasok at sinabi sa lahat na ang kalagayan ng pinuno ay lumala. Ang lahat ay walang oras upang pag-usapan ito dito at mabilis na pumunta upang tingnan ang kalagayan ng pinuno. Malinaw na hindi optimistiko ang sitwasyon. Lalong lumala ang kanyang kalagayan. Marahil ay dahil sa sobrang dami niyang pinag-isipan noon. Kahit na siya ay may sakit, ang pinunong ito ay may maraming bagay na dapat ipag-alala. Kaya naman hindi siya nakapagpahinga ng maayos na naging dahilan ng paglala ng kanyang kondisyon. Gayunpaman, anuman ang dahilan, talagang lumala pa ang sitwasyon. Lalong naging solemn na ang ekspresyon ng bawat isa. Bakit hindi natin hayaang lumapit si Huang Feng at subukan? Sa unang pagkakataon, may boses maliban kay Director Wang na sumuporta sa pagpapalam kay Huang Feng para magamot. Walang ibang paraan. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi na maantala pa. Kailangan nilang humanap ng paraan sa lalong madaling panahon. Sinubukan na nila ang lahat ng uri ng pamamaraan noon, ngunit wala sa mga ito ang gumana. Tila ang mungkahi ni Direk Wang ang huling paraan. Hindi agad tumutol ang iba sa pagkakataong ito. Sa halip, tumahimik sila. Isinasaalang-alang nila ang pagiging posible ng mungkahing ito. Oras na talaga para gumawa ng pangwakas na desisyon. Kabanata 14:14. Nang makatanggap si Huang Feng ng tawag mula sa hindi kilalang numero mula sa Imperial Capital, siya ay nasa isang bodega sa mga suburb, nagpapadala ng mga bagay mula sa totoong mundo sa iba't ibang espasyo. Bagamat hindi pa mabuksan ang storage box, naapektuhan lang nito ang pagpapalit ng function. Hindi ito nakaapekto sa ibang aspeto. Sa makatuwid, maaari pa ring pumunta si Huang Feng sa villa sa ibang space-time at magpadala ng mga bagay mula sa totoong mundo sa iba't ibang space-time. Sa panahong ito, nagpadala si Huang Feng ng maraming bagay sa ibang mga espasyo. Kabilang sa mga ito, ang mga malamig na armas at mga pampaganda ang pinakakaraniwan. Ang mga malamig na armas at mga pampaganda ay parehong ginawa dahil mayroon na si Huang Feng ng mga kalakal. Bumili siya dati ng isang pabrika ng malamig na armas, at pagkatapos nito, pinalawak niya ang sukat ng produksyon. Sa panahong ito, siya ay patuloy na nagpapanday, at mayroong maraming mga natapos na produkto. Bukod dito, sa simula, mayroon lamang mga kutsilyo at espada. Ngayon, mayroong lahat ng uri ng mga busog at palaso, mga pana, mga sibat, at iba pa. Masasabing lahat ng uri ng armas ay matatagpuan doon. Nag-set up din si Huang Feng ng Research and Development Department para sa pabrika. Nagdadalubhasa ito sa pagsasaliksik sa mga pag-andar ng pag-upgrade ng mga malamig na armas na ito, na ginagawa itong mas matalas at mas matibay. Karamihan sa mga sandata na ito ay ipinadala sa dalawang espasyo kung saan naroon sina Ning Wushuang at Little Tenuki. Sa mga tuntunin ng Cold Weapons Forging, ang teknolohiya sa dalawang espasyong ito ay mas masahol pa kaysa sa totoong mundo. Bukod dito, ang pangangailangan para sa malamig na mga armas ay mas mataas. Sa makatuwid, natural na mayroong dalawang malalaking pamilihan. Dahil sa limitadong kapasidad ng paghahatid ngayon, hindi nagpadala si Huang Feng ng malamig na armas sa ibang mga espasyo. Bagamat kailangan din sila ng ibang mga espasyo, hindi kasing laki ng dalawang espasyong ito ang demand.
Sa makatuwid, ipinadala ni Huang Feng ang malamig na sandata sa dalawang espasyong ito. Iba ang mga kosmetiko. Dahil nagkaroon ng relasyon si Huang Feng kina Suyamo at Xi Mengjiao, ang Changzhou Group ay masasabing negosyo niya. Sa tulong ni Huang Feng, patuloy na lumawak ang production scale. Karamihan sa mga cosmetics na ginawa ay ipinadala sa iba't ibang space-time ni Huang Feng. Sa katotohanan, ito ay sapat na upang panatilihin lamang ang nakaraang sukat at hindi na nais na palawakin pa. Ang mga kosmetiko ay iba sa malamig na mga sandata. Ang bagay na ito ay sikat sa halos bawat espasyo-oras. Kapos lang ito. Ang kakayahang kumita ng pera ay mas mahusay kaysa sa malamig na mga armas. Tulad ng para sa asin, damit, at iba pang mga bagay, hindi gaanong nagpadala si Huang Feng sa ibang mga espasyo dahil sa iba't ibang dahilan. Sa kanyang patuloy na supply ng pera, nakuha na niya ang karamihan sa mga pamilihan sa mga espasyong iyon. Kasabay ng proteksyon ng kanyang puwersang militar, si Huang Feng ay kumikita na ngayon ng mas mabilis kaysa sa isang makinang pang-imprenta ng pera. Siyempre, habang kumikita, si Huang Feng ay patuloy ding nagbibigay ng subsidy. Kabilang sa mga ito, ang espasyo kung saan naroon si Ning Wushuang at ang espasyo kung saan naroon ang zombie apocalypse. Si Huang Feng ay may sariling bansa sa dalawang espasyong ito. Napakamahal ng pagsasagawa ng pangunahing konstruksyon. Sa makatuwid, malaki ang pamumuhunan ni Huang Feng. Tinatayang sa isang taon o higit pa, ang pagtatayo ng bansa sa dalawang espasyong ito ay hindi nakakailang ganing mag-subsidize ng Huang Feng. Sila ay magiging sapat sa sarili. Sa madaling salita, mabilis kumita at gumagasto si Huang Feng. Gayunpaman, sa pangkalahatan, ang kanyang ipon ay tumataas pa rin. Sa makatuwid, hindi siya kapos sa pera ngayon. Sa totoo lang, mas pinabilis din ang takbo ng kanyang layout. Sa mga kaayusan na ito, bilang karagdagan sa domestic industry, marami rin siyang ipinagpalit na alipin sa Africa. Dahil sa Africa, hindi mahalaga kahit na hindi sila rehistrado, si Huang Feng ay mas walang prinsipyo sa pakikipagpalitan. Ang kanyang mga tao doon ay dumami mula sa higit sa 10 sa simula hanggang sa higit sa 100 ngayon. Bukod dito, patuloy pa rin ang pagpapalitan ni Huang Feng upang madagdagan ang lakas ng lugar na iyon. At hindi binaygo ng mga taong iyon si Huang Feng. Sinakop na nila ang maraming teritoryo at nag-recruit ng maraming tao. Maraming mga refugee sa Africa. Hanggat mayroon silang pera at pagkain, hindi magiging problema ang pag-recruit ng ilang ordinaryong tao bilang mga sundalo. Sa makatuwid, kahit na si Huang Feng ay nagpalitan lamang ng higit sa 100 alipin, ang koponan doon ay mayroon ng higit sa 3,000 tao. Bukod dito, tumataas pa rin ang bilang na ito. Bagamat ang ilang mga bansa sa kanluran ay naghahanap din ng mga tagapagsalita at sumasakop sa teritoryo, ang kanilang bilis sa paggastos ng pera ay hindi kasing bilis ng Huang Feng, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi kasing lakas ng mga taong ipinagpalit ni Huang Feng. Sa makatuwid, ang bilis ng pagpapalawak ni Huang Feng doon ay mas mabilis pa kaysa sa mga taong iyon na suportado ng ilang bansa sa kanluran. Kaugnay nito, lubos na nasisiyahan si Huang Feng. Patuloy na umuunlad ang iba't ibang industriya, kaya natural na hindi magiging masama ang mood ni Huang Feng. Gayunpaman, nang makatanggap siya ng tawag mula sa kabisera sa oras na ito, medyo nalilito pa rin siya. Sa mga taong kilala ni Huang Feng, may mga tao mula sa kapital. Sina Suyamo, Xi Mengjiao, at Tang Mazo ay pawang mula sa kapital. Mabibilang din sina Bai Xiaoro at Tan Ying, ngunit ang mga taong ito ay nasa lalawigan ng Qing. Sa makatuwid, nang matanggap ni Huang Feng ang numerong ito, labis pa rin siyang nalilito. Naisip niya na may nag-dial ng maling numero. Hello, sino ito? Saglit na nag-alinlangan si Huang Feng, ngunit kinuha pa rin ang telepono. Huang Feng, tama ba? Ako si Wang Hai. Nagkakilala tayo noon sa ospital noong ginagamot mo ang ama ng kaibigan mo. Sabi ng kausap, ikaw si Direk Wang. Paano mo nakuha ang number ko? Lalong naguluhan si Huang Feng. 2 beses pa lang silang nagkita ni Director Wang, at wala silang malalim na pagkakaibigan. Paano niya nakuha ang number niya? Tinanong ko ang doktor sa ospital sa Qing Province na tanungin si MS. Zhu, paliwanag ni Director Wang. Ano ang problema, Director Wang? Ang MS. Zhu na sinasabi ni Director Wang ay dapat ay si Zhu Ling yun.
Normal lang na malaman niya ang number niya. Gayunpaman, ang direktor na ito na si Wang ay sadyang humingi ng kanyang numero. Hindi niya alam kung para saan iyon. Wala siyang natatandaang nagkaroon ng pakikipagkaibigan sa taong ito. Ganito, pwede ka bang pumunta agad sa capital? May pasyente dito, and we need your help, sabi ni Director Wang. Matapos harapin ang sitwasyon kung saan lumalala ang kondisyon ng pasyente, at wala silang magawa, sa wakas ay sumang-ayon ang lahat sa naunang mungkahi ni Director Wang. Nais nilang anyayahan si Huang Feng sa kabisera upang suriin ang pasyente. Gayunpaman, mayroon pa rin silang pagdududa, kaya gusto nilang makita kung may kakayahan si Huang Feng na gawin iyon. Nang makitang sa wakas ay sumang-ayon ang lahat, agad na tinawagan ni Director Wang ang attending doctor ng ama ni Zhu Lingyun at hiniling sa kanya na hingin kay Zhu Lingyun ang numero ni Huang Feng. Bagamat tinulungan ni Huang Feng ang ama ni Zhu Lingyun na pagalingin ang kanyang karamdaman, ang ama ni Zhu Lingyun ay hindi umalis sa ospital sa panahong ito. Siya ay nasa ilalim pa rin ng pagmamasid at pagpapagaling. Gayunpaman, tumawag si Zhu Lingyun at sinabing madi-discharge na ang kanyang ama sa loob ng ilang araw. Sa oras na iyon, gusto niyang i-treat si Huang Feng sa isang pagkain. Kabanata 14:15. Pasensya, bahagyang natigilan si Huang Feng at sinabing kung ito ay isang pasyente na kahit si Direktor Wang ay hindi magagamot, kung gayon ay wala akong magagawa. Hindi ako isang profesional na doktor. Sa katunayan, ito ang mataktikang pagtanggi ni Huang Feng. Hindi ganoon kalalim ang relasyon nila ni Direk Wang. Naturally, hindi na kailangan para sa kanya na espesyal na pumunta sa Imperial Capital dahil lamang sa kanyang mga salita. Bukod dito, sa mundong ito, napakaraming tao ang nagkakasakit araw-araw. Kahit na si Huang Feng ay may puso ng bodhisattva, hindi niya mailigtas silang lahat. Kaya naman, magagawa lang niya ang lahat para mailigtas ang ilang taong matutulungan niya, lalo na ang mga malapit sa kanya. Sa mga hindi naman niya kamag-anak, wala siyang magawa. Siyempre, hindi ibig sabihin na hindi sila ililigtas ni Huang Feng. Hiniling niya kina Suyamo at Xi Mengjiao na bumili ng mga ospital at pabrika ng parmasyutiko dahil gusto niyang makabuo ng ilang espesyal na gamot para magamot ang mas maraming pasyente. Kung tutuusin, limitado ang kanyang enerhiya. Sa mga ospital, pabrika ng pharmaceutical, at mga taong may napakahusay na medikal na kasanayan na ipinagpalit niya, tiyak na mas marami ang maaaring gamutin. Sa ganitong paraan, hindi niya kailangang palaging gawin ito sa kanyang sarili at ilagay ang kanyang lakas sa bagay na ito. Kaya mo yan, paanong hindi maintindihan ni Direk Wang ang kahulugan ng pagtanggi ni Huang Feng? Kaya naman medyo nabahala siya. Hindi naging madali para sa kanya na kumbonsihin ang iba sa kanyang panig. Sa huli, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng problema sa panig ni Huang Feng. Kasalanan din ito ni Direk Wang sa pagiging masyadong kumpiyansa noon. Pakiramdam niya, basta pumayag siya, tiyak na walang problema ang panig ni Huang Feng. Ngayon, napagtanto niya na hindi siya pamilyar kay Huang Feng. Hindi rin alam ni Huang Feng ang tiyak na pagkakakilanlan ng taong gagamutan. Kung gayon, bakit siya sumugod sa Imperial Capital nang marinig niya ang kanyang kahilingan? Malinaw, ito ay imposible. Masyadong mataas ang tingin sa akin ni Direk Wang, sabi ni Huang Feng. Huang Feng, makinig ka sa akin. Ang pagkakakilanlan ng pasyente sa pagkakataong ito ay napaka-espesyal at napakahalaga. Kaya lang hindi ko masabi sa iyo ang kanyang tiyak na pagkakakilanlan bago ka pumunta sa Imperial Capital. Masasabi ko lang na ito ay talagang mahalaga. Dapat pumayag kang tumulong. Nag-aalalang sinabi ni Director Wang, nakita ko ang proseso ng pagtrato mo sa ama ni MS. Zhu noon. Bagamat ang kalagayan ng taong ito sa Imperial Capital ay iba sa kalagayan ng taong iyon, sa tingin ko ay may kakayahan kang pagalingin ang taong ito. Dahil sa prinsipyo ng pagiging confidential, bago dumating si Huang Feng sa Imperial Capital upang kumpirmahin ang pagtrato sa malaking boss na iyon, halatang hindi masabi ni Director Wang kay Huang Feng ang partikular na pagkakakilanlan ng kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay kasalukuyang confidential sa labas ng mundo. Kung ito ay tumagas, ang epekto ay magiging masyadong malaki. Gayunpaman, walang gaanong pakialam si Huang Feng, at wala siyang masyadong alam. Hiniling mo sa akin na gamutin ang pasyente, ngunit sa huli, hindi ka dumating. Tumawag ka lang, at hindi mo alam ang partikular na sitwasyon ng iyong sarili at ng pasyente.
Paano kaya nagkaroon ng ganoong bagay? Tiyak na inisip niya ang kanyang sarili bilang kanyang subordinate. Bukod dito, ayaw talagang pumunta ni Huang Feng sa Imperial Capital para gamutin ang sinuman. Ngayon, mas lalong ayaw niyang pumunta. Chief Huang, napakataas mo talaga ng tingin sa akin. Sa kakayahan ko, kahit konting sakit lang ang kaya kong gamutin. Nagkataon lang na nakapaggamot ako ng sakit ng tatay ng kaibigan ko noong nakaraan. Wala talaga akong ganoong kakayahan. Yun lang, may gagawin pa ako dito, kaya ibaba ko muna ang tawag. Dapat bilasan mo na ang paghanap ng iba. Hindi mo na kayang magpagamot. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba ni Huang Feng ang telepono. Hello, hello, hello. Nagsalita ng ilang salita si Direk Wang, ngunit hindi niya marinig ang boses ni Huang Feng. May sunod-sunod na busy tone na nagmumula sa telepono. Anong mali? Tanong ng katabi ni Director Wang. Ibinaba niya ang telepono, sabi ni Direk Wang. Bakas pa rin sa mukha niya ang pagkagulat. Kailangang malaman ng isa na kahit na siya ay medyo hindi gaanong karanasan kumpara sa ilang mga tao na naruroon, siya ay isang awtoridad at isang dalubhasa sa ibang mga lugar. Kahit sino man iyon, magalang nilang tatanggapin siya. Sa huli, nang makarating siya sa gilid ni Huang Feng, bago niya matapos ang pagsasalita, ibinaba na ni Huang Feng ang telepono. Ito ay isang pagtrato na hindi pa natanggap ni Director Wang. Ibinaba niya ang telepono. Oo, limitado lang daw ang kakayahan niya at hindi niya ito matreat, ani Director Wang. Sobra na. Tinawagan namin siya, pero sari-saring palusot talaga ang ginawa niya. He's simply an arrogant junior, may galit na agad na sabi ng isa. Tama, hindi siya masyadong marunong, pero medyo malaki ang ugali niya, may sumang-ayon. You can't say that. Hindi niya alam ang specific identity namin, ni hindi niya alam ang identity ng pasyente, kaya normal lang natanggihan niya ang request namin. Sa oras na ito, gumaling na si Direk Wang. Naiintindihan din niya na hindi siya pamilyar kay Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Huang Feng ang kanyang pagkakakilanlan. Natural, hindi siya magiging kasing galang sa kanya gaya ng attending doctor ng ama ni Zhu Lingyun. Hindi niya iyon ugali. Hindi mo ba alam na ang isang doktor ay may puso ng isang magulang? Paano mo siya iiwan sa kaguluhan? Sa orihinal, ang lahat ay nag-aalangan pa kung hihilingin si Huang Feng na pumunta. Sa huli, ngayong direktang tinanggihan sila ni Huang Feng, nagalit sila at naramdaman nilang hindi sila pinansin. Hindi naman siya totoong doktor, sabi ni Direk Wang. Hindi, kailangan kong personal na pumunta sa Qing Province. Dapat ko siyang imbitahan. Hindi namin alam kung kaya niyang gamutin ang sakit na ito. Gusto mo pa bang pumunta ng personal? Bagamat tila walang karanasan si Direk Wang sa harap nila, awtoridad pa rin siya nang mag-walkout siya. Ngayong talagang nagkusa na si Direk Wang na mag-imbita ng hindi kilalang tao, naramdaman pa rin nila na medyo mahirap tanggapin. He's our last hope now. I have to go. Tumayo si Direk Wang at lumabas. At saka, may hierarchy sa kaalaman ng isang tao. Mas malakas siya sa akin, kaya tama lang na maging mas magalang ako sa kanya. Habang sinasabi niya iyon, umalis na si Director Wang sa meeting room. Ang oras ay walang hinihintay. Kinailangan niyang magmadali sa Qing Province sa lalong madaling panahon at anyayahan si Huang Feng. Si Huang Feng lang ang may pag-asa. Nagkatinginan ang iba, hindi nila alam kung bakit lubos na nagtiwala si Direk Wang kay Huang Feng. 2 beses pa lang nagkita ang dalawa, iba na ang sakit ng pasyente. Gayunpaman, naniniwala si Direk Wang na kayang gamutin ni Huang Feng ang malaking boss na iyon. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ng isang propesor na may puting balbas, tama si Direk Wang. May hierarchy sa kaalaman ng isang tao. Kung talagang may kakayahan ng binatang iyon, handa akong maging katulong niya. Sana maimbitahan talaga ni Direk Wang ang binatang iyon. Gusto ko rin makita kung anong kakayahan meron ang binatang ito. Sa gabi, nang bumalik si Huang Feng sa villa mula sa labas, nakita niya ang isang hindi inaasahang tao sa kanyang tirahan. Director Wang, bakit ka nandito? Ang taong nagulat kay Huang Feng ay si Director Wang. Pagkaalis niya sa meeting room, nag-book siya ng pinakamabilis na flight papuntang Qing Province. Sa pamamagitan ng mga koneksyon ni Zhu Lingyun, direktang natagpuan niya ang villa ni Huang Feng. Kabanata 14:16 Mr. Huang, pasensya na sa abala sa iyo. Napakaganda ng saloobin ni Direk Wang kay Huang Feng.
Hindi siya nagalit dahil tinanggihan siya ni Huang Feng noon. Tulad ng sinabi niya sa kanyang sarili, mayroong isang hierarchy sa pagitan ng mga tao. Pakiramdam niya ay mas may kakayahan si Huang Feng kaysa sa kanya, kaya iginagalang niya si Huang Feng. Nandito ako sa pagkakataong ito dahil sa napag-usapan namin sa telepono kaninang umaga, sabi ni Direk Wang. Director Wang, hindi ba sinabi ko na nawala akong sapat na kakayahan para tulungan ka? Sabi ni Huang Feng. Talagang hindi niya inaasahan na darating ng personal si Direk Wang. Isa pa, napakabilis niyang dumating. Kakausap lang nila sa telepono sa umaga, at sa gabi, dumiretso talaga siya sa kanyang tirahan. Ito ay talagang mabilis. Gayunpaman, hindi nagbago ang isip ni Huang Feng dahil dito. Ang pangunahing dahilan ay siya mismo ay may maraming bagay na dapat gawin sa Jiangzhou. Sa loob ng ilang araw, kaarawan na ng lolo ni Suyamo. Sa oras na iyon, tiyak na pupunta siya sa Kapitolyo at doon man lang magtagal. Sa makatuwid, bago umalis sa Jiangzhou, nais ni Huang Feng na tumulong sa mga kamakailang bagay. Inayos na ni Huang Feng na i-install ng mga tao ang linya ng produksyon ng sasakyan sa pabrika na binili niya dati. Si Secretary Tan ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa bagay na ito. Bagamat hindi pa siya dumarating, ilang beses nang dumating ang kanyang sekretarya. Ipinakita nito kung gaano kahalaga sa kanya ang bagay na ito. Kaka-install pa lang ng production line, nakabili na siya noon ng mga raw materials at iba pang gamit. Sa tulong ni Secretary Tan, opisyal na magsisimula ng produksyon ang kanyang pabrika ng sasakyan sa loob ng 2 araw. Sa oras na ito, tiyak na ayaw ni Huang Feng na umalis sa Jiangzhou. Mr. Huang, mangyaring pag-isipang muli. Ang pagkakakilanlan ng pasyente sa pagkakataong ito ay hindi karaniwan. Napakahalaga nito. Hindi pa rin sumuko si Direk Wang. Sinadya niyang lumipad dito mula sa kabisera. Natural, hindi siya susuko dahil lang sa pagtanggi ni Huang Feng. Mr. Huang, marami na kaming nasubukang paraan, ngunit wala pa ring silbi ang mga iyon. Wala na kaming ibang pagpipilian, kaya nahirapan kami kay Mr. Huang. Tatanggi na sana si Huang Feng. Ngunit biglang sinabi ni Suyamo, na nasa tabi ni Director Wang, Huang Feng, kung kaya mo, tulungan mo si Direk Wang. Oo, Huang Feng, si Direk Wang ay personal na nanggaling sa kabisera. Sa tingin ko ang bagay ay napakaseryoso. Kung maaari kang tumulong, mangyaring tumulong, sabi ni Tang Mazo. Maging si Xi Mengzhao, na nasa tabi niya, ay may parehong ideya. Talagang hinihikayat nila si Huang Feng na tulungan si Direktor Wang. Medyo nagulat ito kay Huang Feng. Kadalasan, kahit anong desisyon ang ginawa ni Huang Feng, hindi madaling magsalita si Suyamo at ang iba pang kababaihan. Igagalang nila ang desisyon ni Huang Feng. Gayunpaman, ngayon, talagang nagkusa silang magsalita para kay Director Wang. Ito ay malinaw na hindi karaniwan. Dahil nagsalita na si Suyamo at ang 2 pang babae, natural na nag-alinlangan si Huang Feng. Tinanggihan niya noon si Direk Wang, hindi dahil sa ayaw niyang magligtas ng mga tao, kundi dahil sa pakiramdam niya na kung kailangan niyang iligtas ang lahat, magiging sobrang abala siya. Napakaraming tao ang may sakit araw-araw, at wala siyang anumang pakikipagkaibigan kay Direk Wang. Hindi na kailangang baguhin ang kanyang plano dahil sa kanya. Gayunpaman, ngayon tila ang mga bagay ay hindi kasing simple ng iniisip niya. Si Suyamo at ang iba pang mga babae, na hindi kailanman nakialam sa kanyang mga gawain, ay talagang nagsalita para kay Director Wang. Pagkatapos, natural na hindi maaaring baliwalain ni Huang Feng ang kanilang mga salita. Nang makita ni Direk Wang ang nag-aalangan na mukha ni Huang Feng, alam niyang may pag-asa. Tumingin siya kay Suyamo at sa 2 pang babae nang may pasasalamat at sinabing, Mr. Huang, mangyaring siguraduhing tumulong ka. Kung may kailangan ka sa akin sa hinaharap, tiyak na hindi ako tatanggi. Hindi alam ni Huang Feng ang espesipikong pagkakakilanlan ni Director Wang, ngunit nang makitang napakagalang sa kanya ng dumadating na doktor ng ama ni Zhu Lingyun, halatang hindi dapat pangkaraniwan ang kanyang pagkakakilanlan. Kung iisipin, matutulungan niya talaga siya. Hindi kaya kinausap siya ni Suyamo at ng iba pang mga babae dahil dito. Pag-iisipan ko. Nagpa siya si Huang Feng na pag-isipan muna ito. Tatanungin niya si Suyamo at ang iba pa kung ano ang nangyayari. Okay, Mr. Huang, mangyaring gumawa ng desisyon sa lalong madaling panahon.
Hindi na maaaring maantala ang kondisyon ng pasyente, sabi ni Direk Wang. Pagkatapos, tumayo siya at sinabi kay Suyamo at sa iba pang mga babae, Miss Su, Miss Tang, at Miss Exi, salamat sa iyong mabuting pakikitungo. Pagkatapos, aalis muna ako. Kung may anumang desisyon si Mr. Huang, mangyaring ipaalam kaagad sa akin. Paalisin ko si Direk Wang, nagkusa si Suyamo na sabihin. Nang makitang pinuntahan ni Suyamo si Director Wang, tumingin si Huang Feng kina Tang Mazo at Exi Mengzhou at sinabing, ano ang problema? Kilala mo ba si Direk Wang? Panipi, tila naintindihan ni Huang Feng na tila kilala ni Suyamo at ng iba pang kababaihan si Direk Wang. Gayunpaman, kahit nakilala nila siya, hindi sila madaling magsalita para sa isang taong hindi nila kamag-anak. Kilala namin siya, si Director Wang ay medyo sikat pa rin sa Imperial Capital, lalo na sa senior circle, sabi ni Tang Mazo. Hindi namin ini-expect na personal siyang lalapit sa iyo, at sa sobrang pagmamadali. Mukhang hindi naman optimistic ang sitwasyon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Direk Wang na nagmamadali, sabi din ni Exi Mengzhou. Mukhang tama ang hula ni Huang Feng. Si Suyamo at ang dalawa pang babae ay lahat ay kilala si Direk Wang. Ano ang pagkakakilanlan nitong Direktor Wang? Paano mo siya kilala lahat? Tanong ni Huang Feng. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi lihim sa senior circle ng Imperial Capital. Sa oras na ito, bumalik din si Suyamo. Aniya, sa ibabaw, si Director Wang ay isang ordinaryong espesyalistang doktor lamang sa ospital. Sa katunayan, siya rin ang namamahala sa kalusugan ng mga matataas na opisyal sa Imperial Capital. Ang mga taong pinangangasiwaan niya ay hindi mga ordinaryong tao. Siyempre, isa lang siya sa mga taong namamahala, at siya ay isa sa mga mas bata, siya ang may hawak. So, iyon ba ang dahilan kung bakit mo siya kinausap? Sabi ni Huang Feng. Oo, si Suyamo at ang dalawa pang babae ay sabay na tumango. Kung talagang matutulungan mo siya, makabubuti ito para sa pampubliko at pribadong interes. Kapag ang isa sa mga matataas na opisyal sa gobyerno na kanyang pinamumunuan ay talagang nasa kritikal na kondisyon, ito ay magiging isang malaking bagay para sa buong bansa. Ito ay tiyak na hindi isang ordinaryong maliit na bagay. Ito ay para sa parehong pampubliko at pribadong interes. Si Direk Wang ay sikat pa rin sa senior circle. Kung matutulungan mo siya, tiyak na matutulungan mo siya. Kung saan siya ay higit na nagpapasalamat, kung saan siya ay magpapapasalamat sa iyo, ang mga matataas na opisyal sa gobyerno ay titingin sa iyo sa ibang liwanag. Ito ay isang bagay na pangarap lamang ng maraming tao. Oo, kung si Direk Wang ay nagmamadali, tiyak na hindi ito maliit na bagay. Sa oras na ito, kung maaari kang tumulong, kung gayon ang mga matataas na opisyal sa gobyerno ay tiyak na lubos na magpapasalamat sa iyo, sabi ni Tang Mazo. Idinagdag ni Tang Mazo, alam mo, ang mga taong pinamumunuan niya ay may mas mataas na katayuan kaysa sa mga tao sa ating mga pamilya. Kung maaari mong makuha ang kanilang pabor, ito ay magiging lubhang kapaki-pakinabang sa iyo. Panipi, Kabanata 14:17. So that's the case. No wonder bigla na lang siyang kinausap ng tatlo ngayon. Biglang natauhan si Huang Feng. Sa huli, hinahanap pa rin siya ni Suyamo at ng iba pang dalawa. Kung talagang mapapagaling niya ang pasyenteng binanggit ni Chief Wang, talagang isang magandang bagay para sa kanya. Hindi rin namin inaasahan na pupunta dito si Chief Wang, sabi ni Tang Mazo. Sabi ni Tang Mazo, nakita na namin si Director Wang dati, pero malamang alam niya kung sino kami, pero hindi niya kami maalala ng malinaw. Kung tutuusin, ang mga nakakakontakt sa kanya ay ang mga higher up. Tanging ang mga elder sa pamilya namin ang pwedeng makipag-ugnayan sa kanya. Malamang hindi niya kilala ang mga juniors na tulad namin. Oo, bakit hindi ko inaasahan na lalapit siya sa iyo para humingi ng tulong? Ngumiti din si Exi Mengzhou at sinabing, Huang Feng, maaari mo bang pagalingin ang pasyenteng binanggit niya? Hindi ko alam. Hindi ko pa nakikita ang partikular na sitwasyon ng pasyente, kaya mahirap sabihin. Sinabi ni Huang Feng, para sa ganoong tao na humingi ng tulong, ang sitwasyon ng pasyente ay dapat na lubhang mapanganib. Bukod dito, ang sakit ay tiyak na hindi simple. Kung hindi, sa kanilang katayuan, maaari nilang pakilyusan ang pinakamahusay na mga doktor sa bansa upang tumulong, at hindi sila lalapit sa akin. Totoo yan, sabi ni Suyamo.
Naunawaan nilang lahat na sa katayuan ni Chief Wang, maaaring hindi niya mapakilos ang napakaraming mahuhusay na doktor. Ngunit ang katayuan ng mga taong pinangangasiwaan niya ay ganap na posible. Ngayon, kahit na ang gayong diskarte ay walang silbi, malinaw na napakasama ng sitwasyon ng pasyente. Kung ganoon, ano ang iyong gagawin? Tanong ni Suyamo, bagaman umaasa kaming lahat na makakatulong ka, tiyak na hindi ordinaryo ang pagkakakilanlan ng pasyente. Kung hindi ka sigurado, mas mabuting huwag na lang gawin. Kung hindi, kung may aksidente, madadami ka. Tama na, sinabi ni Tang Mazo at Xi Mengjiao, kung mas mataas ang status, mas hindi ka maaaring magkaroon ng anumang aksidente. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging napakaseryoso. Tumango si Huang Feng. Siyempre, naiintindihan niya ang sitwasyong ito. Dahil makakamit niya ang napakalaking benepisyo pagkatapos na gumaling, kung hindi siya mapagaling, kailangan niyang pasanin ang isang malaking responsibilidad. Imposibleng isipin lamang ang tungkol sa mga benepisyo nang hindi kumukuha ng mga panganib. Bukod dito, naramdaman din ni Huang Feng na tama si Suyamo at ang dalawa pang babae. Kung ito ay para sa publiko o pribadong mga kadahilanan, dapat siyang kumilos. Ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay hindi karaniwan, at napakahalaga rin sa bansa. Dahil si Huang Feng ay may kakayahang gumawa ng isang bagay, hindi siya maaaring umupo ng walang ginagawa. Plano kong tingnan. Sabi ni Huang Feng, let's go and see the situation first. Kung ito ay magagamot, gagawin ko. Kung hindi, hindi ko pipilitin. Iyon ay magiging pinakamahusay. Tumango si Suyamo at ang iba pang mga batang babae at sinabing, malapit na ang kaarawan ng aking lolo. Ang orihinal na plano naming pumunta sa Imperial Capital sa loob ng ilang araw. Mukhang kailangan mo munang pumunta. Kinailangan ding pumunta ni Tang Mazo at Xi Mengjiao sa kaarawan ng lolo ni Suyamo. Pagkatapos ng lahat, sila ay matalik na kaibigan ni Tang Mazo mula noong sila ay bata pa. Ang ganitong kaganapan ay natural na hindi maaaring palampasin. Ito ay orihinal na plano nilang pumunta sa kabisera ng Imperial kasama si Huang Feng. Gayunpaman, ngayon tila si Huang Feng lang ang mauuna. Kung tutuusin, sa pagtingin sa nag-aalalang hitsura ni Chief Wang, kitang-kita na hindi masyadong maganda ang kalagayan ng pasyente. Hindi sila makapaghintay ng matagal. Kung gayon, hihintayin muna kita sa Imperial Capital. Ngumiti si Huang Feng at sinabi, okay, dahil nagawa na ang desisyon, hindi na nagpatagal si Huang Feng at agad na tinawagan si Chief Wang. Siyempre, sa telepono, hindi niya sinabi na tiyak na mapapagaling niya ang pasyente. Sinabi lang niya na pupunta siya sa kabisera ng Imperial kasama si Chief Wang upang tingnan ang partikular na sitwasyon ng pasyente. Mapagaling man ito o hindi, pag-uusapan nila ito pagdating ng panahon. Kung hindi niya ito mapagaling, hindi niya gagawin. Hinggil dito, si Chief Wang siyempre ay walang anumang pagtutol. Agad siyang nag-book ng pinakamaagang paglipad patungo sa Imperial Capital kinaumagahan at bumalik sa Imperial Capital kasama si Huang Feng. Si Huang Feng ay nakabalik lamang sa Jiangzhou sa loob ng ilang araw, at kailangan niyang lumabas muli. Sa kabutihang palad, si Suyamo at ang iba pang mga batang babae ay pupunta rin sa kabisera ng Imperial sa lalong madaling panahon, at si Li Bindian ay muling nahuhulog sa trabaho. Kamakailan, abala siya sa paghahanda para sa isang bagong kanta at para sa nalalapit na konsyerto. Sa madaling salita, maraming bagay ang dapat gawin. Sa kabilang banda, walang gaanong gagawin si Tanying. Dati, dahil sa kanyang anorexia, hindi siya pinayagan ng kanyang pamilya na lumabas para magtrabaho. Sa panahong ito, mahilig siyang magluto. Ipinasa din ni Huang Feng ang immortal na libro sa kanya. Sa panahong ito, natutuhan niya ito ng napakasaya. Kinaumagahan, pagkatapos batiin ang mga babae, sumakay si Huang Feng sa eroplano kasama si Chief Wang at lumipad patungong Imperial Capital. Mr. Huang, ito ba ang unang pagkakataon mo sa Imperial Capital? Pagkababa ng eroplano, may nag-ayos na ng sasakyan para sunduin si Chief Wang. Malinaw, hindi nagkamali si Suyamo at ang iba pang mga babae. Si Chief Wang ay mayroon pa ring kapangyarihan sa kabisera ng Imperial. Oo, hindi pa ako nagkaroon ng maraming pagkakataon na pumunta rito, sabi ni Huang Feng. Bago makuha ang storage box, naging abala si Huang Feng sa paghahanap ng trabaho para kumita ng pera.
Matapos makuha ang storage box, ang pangunahing gawain niya ay ang kumita ng pera. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kita ng pera ay hindi na isang maliit na halaga ng pera. Sa halip, nagsumikap siya upang matupad ang mga kinakailangan ni Suyamo at ng iba pang pamilya ng mga batang babae. Ang mga ganoong pangangailangan ay hindi mababa, kaya natural na walang oras si Huang Feng para magpakalma. Maliban sa mga dahilan sa trabaho, bihira siyang umalis sa Qing Province. Matapos ang bagay na ito, dapat kang magkaroon ng magandang oras sa kabisera ng imperial. Ang lugar na ito ay nakakalap ng libu-libong taon ng kulturang Tsino. Ito ay nagkakahalaga ng pagbisita, sabi ni Chief Wang. Sigurado, sabi ni Huang Feng. Talagang interesado siyang bisitahin ang lugar na ito. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon noon. Dahil nandito siya sa pagkakataong ito, natural na hindi niya ito palalampasan. Hindi dinala ni Chief Wang si Huang Feng sa hotel. Sa halip, diretso siyang nagmaneho sa lugar kung saan sila karaniwang nagtatrabaho. Tiyak na hindi maaaring fretuhin ni Huang Feng ang malaking boss na iyon ng basta-basta. Kailangan pa siyang imbestigahan ng mga nakatataas. Sa panahong ito, nagkataon na tiningnan ni Huang Feng ang medical na record ng malaking boss na iyon, pati na rin ang kanilang mga naunang materyales sa paggamot at iba pa. Lahat, ito si Huang Feng na nabanggit ko noon. Matapos makapasok ang sasakyan sa looban, nakita ni Huang Feng, sa pangunguna ni Chief Wang, ang ilang matatandang nakasuot ng puting Amerikana. Hindi inaasahan ni Huang Feng na ang kanilang opisina ay wala sa isang ospital, ngunit sa isang eleganteng courtyard. Hindi maliit ang looban. Sa kabisera ng imperial, hindi ito isang bagay na maaaring magkaroon ng mga ordinaryong tao. Ito talaga ang ginamit nila. Ipinakita nito na hindi karaniwan ang kanilang pagkakakilanlan. Ikaw si Huang Feng. Ibinaba ng ilang propesor at eksperto ang kanilang trabaho at tumingin kay Huang Feng na dinala ni Chief Wang. Masyado rin silang curious sa Huang Feng na ito na labis na hinangaan ni Chief Wang. Bagamat alam nila na napakabata pa ni Huang Feng, matapos makita ng personal si Huang Feng, medyo nagulat pa rin sila. Masyado pa siyang bata. Ang gayong tao ay hindi maaaring maging isang outpatient na doktor sa malalaking ospital na iyon. Kabanata 14:18. Oo, ako si Huang Feng. Sa harap ng mga respetadong propesor at ekspertong ito, hindi natakot si Huang Feng. Marami na siyang nakitang malalaking eksena, kaya hindi siya natakot sa mga taong ito sa harapan niya. Masyado pa siyang bata, may nagsabi. Bagamat handa na sila sa pag-iisip noon, nakaramdam pa rin sila ng malakas na epekto nang makita nila si Huang Feng. Ang pagiging bata ay hindi nangangahulugan na wala akong karanasan, at ang pagiging bata ay hindi nangangahulugan na wala akong kakayahan. Ngumiti si Huang Feng. Young man, you are very confident. Kaya mo bang pagalingin ang pasyenteng iyon? Hindi ko alam. Umiling si Huang Feng at sinabing, bago ko makita ang partikular na sitwasyon ng pasyente, hindi ko matiyak kung mapapagaling ko ito. You can't see the patient for the time being. Siyempre, wala ka namang reklamo. Dahil espesyal ang identity ng pasyente, imposibleng may makalapit dito. Kailangang imbestigahan. Ganun din kami dati. Pagkatapos mong malaman ang specific identity ng pasyente, I think maiintindihan mo. Ipinaliwanag ng isa sa mga propesor kay Huang Feng. Malinaw, natatakot din siya na si Huang Feng ay mag-isip ng sobra at maapektuhan ang paggamot. Naiintindihan ko, sabi ni Huang Feng. Sa daan, ipinaliwanag na ito ni Direk Wang sa kanya, kaya nakahanda si Huang Feng. Bukod dito, ang mga salita ng mga taong ito ay nagpapatunay na ang hula ni Suyamo ay hindi mali. Talagang kakaiba ang pagkakakilanlan ng pasyente. Kung hindi, hindi magkakaroon ng napakaraming pamamaraan. Ito ang mga ulat sa pagsusuri ng pasyente at ang aming mga detalyadong record ng proseso ng paggamot. Sa panahong ito, maaari mong tingnan ang mga ito. Sinabi ng isa sa mga medyo batang eksperto kay Huang Feng. Siyempre, ang batang ekspertong ito ay ikinumpara sa ibang mga propesor at eksperto. Kung ikukumpara kay Huang Feng, tiyak na mas matanda siya. Hindi na kailangan. Ikanaway ni Huang Feng ang kanyang kamay at tumanggi, pagdating ng oras, direktang susuriin ko ang kondisyon ng pasyente. Mayabang. Ang saloobin ni Huang Feng ay medyo nagalit sa mga taong naruroon. Naramdaman nilang lahat na medyo mayabang siya.
Hindi siya handang makita ang kanilang proseso ng paggamot at mga ulat sa pagsubok. Halatang hindi siya naniniwala sa kanilang kakayahan at naniniwala lamang siya sa kanyang nakita. Mga nakatatanda, huwag kayong magkamali. Hindi ko intensyon na murahin kayo. Ipinaliwanag ni Huang Feng, maaaring sinabi sa iyo noon ni Direk Wang na hindi ako isang doktor. Mayroon lang akong kaunting lakas sa loob. Sa makatuwid, hindi ko naiintindihan ang mga ulat ng pagsusulit na ito. Walang ibang kahulugan. Ang paliwanag ni Huang Feng ay nagpaganda ng mukha ng mga tao sa eksena. Gayunpaman, mas hindi sila nagtitiwala kay Huang Feng. Si Huang Feng ay hindi kahit isang doktor. Mapapagaling niya ba talaga ang sakit ng pinuno? Dahil ba sa sobrang pagkabalisa nila ay pinili nilang hanapin si Huang Feng sa gulat? Dapat talaga ay nag-sober up na sila sa oras na iyon at gumawa ng desisyon. Gayunpaman, narito na si Huang Feng, at naiulat na nila si Huang Feng sa mga nakatataas, kaya hindi nila ito masisisi. Kung hindi, iisipin ng mga nakatataas na binibiro nila ang buhay ng kanilang pinuno, at magkakaroon sila ng malaking problema. Sa makatuwid, ang lahat ay maaari lamang magdasal sa kanilang mga puso na talagang mapagaling ni Huang Feng ang sakit ng pinuno. Kahit na hindi niya magawa, hindi nila dapat hayaang lumala pa ang kondisyon. Kung hindi, maaari silang parusahan, na hindi makabubuti sa kanilang reputasyon. Kasabay nito, ang impormasyon ng pagkakakilanlan ni Huang Feng ay ibinigay din sa mga amo. Huang Feng, 25 taong gulang, napakabata niya, at hindi siya isang doktor. Ano ang mali sa mga taong iyon? Hindi nila kayang gamutin ang sarili nila, kaya naghanap na lang sila ng iba. Maghahanap ba sila ng taong sisisihin? Pagkatapos na makita ng boss ang impormasyon ni Huang Feng, sinabi niya ng hindi nasisiyahan. Marahil ang mga taong iyon ay masyadong nababalisa at pinilit na walang gawin. Hoy, hindi mo ba naisip na pamilyar ang Huang Feng na ito? Biglang sabi ng isang boss. Ngayong binanggit mo ito, medyo pamilyar ito, sabi ng isa pang tao. I remember now. Hindi ba siya ang bida sa hijacking incident ilang araw na ang nakalipas? Balita ko galing siya sa National Security Agency. Siya ay napakahusay at kalmado sa harap ng problema. Ngunit, kailan niya alam kung paano gamutin ang mga sakit? Panipi. Alright, last time sa African incident, sa report ni Xiaorong, itong si Huang Feng din ang may pinakamalaking ambag. Pinaslang niya ang ilang lider ng mga rebelde at direktang ikinalat, dagdag pa ng isa. Oo, nabalitaan ko na marami siyang negosyo sa ilalim ng kanyang pangalan, at lahat sila ay napakahusay na umuunlad. Siya ay isang mahuhusay na negosyante. Ngunit, ito ay walang kinalaman sa medikal na propesyon. Bakit hindi natin tawagan si Xiaorong at tanungin siya? Oo, tawagan si Xiaorong. Hindi nagtagal, tinawag si Bureau Chief Rong ng National Security Agency. Si Bureau Chief Rong, na sikat sa mga miyembro ng National Security Agency, ay labis na kinabahan ng makaharap ang napakaraming amo. Hindi niya alam kung bakit siya hinahanap ng mga amo na ito. Xiaorong, gaano mo alam ang Huang Feng na iyon sa iyong bureau? Diretsyong tanong ng isang amo. So, ito ay tungkol kay Huang Feng. Nakahinga ng maluwag si Bureau Chief Rong. Wala siyang masyadong alam tungkol kay Huang Feng noon. Si Bai Xiaoro ang nagrekomenda sa kanya sa National Security Agency. Gayunpaman, ang kamakailang pagganap ni Huang Feng ay medyo kapansin-pansin. Sa makatuwid, gumawa siya ng detalyadong investigasyon kay Huang Feng. Masasabing mas alam na niya ngayon ang tungkol kay Huang Feng kaysa sa maraming tao. Siyempre, kahit gaano pa niya kakilala, hindi niya malalaman ang tungkol sa kahon ng imbakan. Pag-uulat sa pinuno, ito ang sitwasyon ni Huang Feng, sabi ni Bureau Chief Rong. Pagkatapos nito, isa-isa niyang sinabi sa mga pinuno ang tungkol sa sitwasyon ni Huang Feng. Gumawa pa siya ng detalyadong paliwanag sa bawat negosyo ni Huang Feng. Kasabay nito, hindi niya pinalampas ang hindi maliwanag na relasyon ni Huang Feng at Suyamo at ng iba pa. Pagkatapos ng lahat, hindi sinasadya ni Huang Feng na itago ang balitang ito, kaya hindi masyadong mahirap para sa Bureau Chief Rong na imbestigahan ang sitwasyong ito. Hindi ko ini-expect na ganito pala ka-playboy ang batang ito. Good Lord, the Su family, the Exi family, the Tang family, and even the Tan family. This is all famous families in the imperial capital.
He actually managed to get their women. Napakagaling ng binatang ito, nakangiting sabi ng isang amo. I heard that those few families, other than the Tan family, were preparing for their children to be married off. Now, it's great. Lahat sila nalipol. I wonder what kind of expressions they'll have when they find out about this, another person said. Bagamat sila ay nagchichismisan, lahat ay tumingin pa rin kay Huang Feng sa isang bagong liwanag. Dapat malaman na si Suyamo at ang iba pang mga babae ay pawang mula sa mga sikat na pamilya at may mataas na pamantayan. Si Huang Feng ay tiyak na hindi isang pangkaraniwan na tao upang makuha ang pabor ng napakaraming kababaihan ng sabay-sabay. Pinatunayan din ng kanyang kakayahan sa negosyo ang puntong ito. Gayunpaman, halatang mas nag-aalala sila tungkol sa medikal na kakayahan ni Huang Feng. Kabanata 1419, Xiaorong, alam mo bang nakakapagpagaling si Huang Feng ng mga sakit? Tanong ng isang big shot. Ewan ko dyan. Umiling si Direk Rong at sinabing, gayunpaman, sinabi ng ilang miyembro na noong nasugatan sila, binigyan sila ni Huang Feng ng hemostatic na gamot. Napaka-magical ng epekto nito. Mas maganda ito kaysa sa mga gamot na ginagamit natin ngayon. Kamakailan lang pinag-iisipan ko kung bibili ba ako mula kay Huang Feng. Mayroon na siyang mga ospital at pabrika ng parmasyutiko sa ilalim ng kanyang pangalan. Tumango ang ilang malalaking putok. Ito man lang ay nagpakita na si Huang Feng ay hindi ganap na clueless pagdating sa medikal na paggamot. Bukod dito, sa impormasyong isinumite ni Chief Huang at ng iba pa, nagpagaling si Huang Feng ng isang pasyente ng cancer, at nangyari ito kamakailan. Kung gayon, may problema ba sa pagkakakilanlan at background ni Huang Feng? Tanong ng isang big shot. Walang problema. Sumang-ayon si Director Rong nang sumali si Huang Feng sa aming National Security Agency, nagsagawa kami ng detalyadong pagsisiyasat sa kanyang pagkakakilanlan. Ipinanganak siya sa isang ordinaryong pamilya ng magsasaka. Bago siya sumali sa National Security Agency, hindi pa siya umalis ng bansa. Walang kakaiba sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Pagkatapos sumali sa National Security Agency, ang kanyang pagganap ay napakahusay, mas mahusay kaysa sa inaasahan. Si Direk Rong ay lubos na nasisiyahan kay Huang Feng. Nakumpleto ni Huang Feng ang maraming mapanganib na gawain at nanalo siya para sa National Security Agency. Ngayon, natural na kailangan niyang sabihin ang isang magandang bagay tungkol sa kanyang magaling na subordinate. Siyempre, hindi kasinungalingan ang sinabi niya. Alam nila na talagang inimbestigahan nila si Huang Feng. Hindi ito kasinungalingan. Alam din ng iba pang mga big shot ang tungkol sa sitwasyong ito. Kung may gustong pumasok sa National Security Agency, tiyak na iimbestigahan sila. Pagkatapos ng lahat, ang National Security Agency ay may espesyal na katayuan. Hindi lang basta-basta pwedeng pumasok. Napakadetalyado din ng kanilang imbestigasyon. Dahil walang problema sa kanilang imbestigasyon, dapat walang problema. Sige, hayaan mo siyang subukan, sabi ng isang malaking shot. Ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay hindi isang problema, ngunit ang kanyang mga medikal na kasanayan. Ang ilang malalaking shot ay nag-aalala pa rin. Wala nang ibang magandang paraan ngayon. Bukod dito, ang oras ay hindi naghihintay ng sinuman. Kung mag-antala pa tayo, si Old Lee ay nasa panganib. Si Huang Feng ay inirekomenda ng mga eksperto at propesor na iyon. Dapat ay mayroon siyang kakaibang kakayahan, kaya sa palagay ko ay maaari nating hayaan siyang subukan. Oo, pumapayag din ako na subukan niya. Wala nang ibang magandang paraan ngayon. Sa huli, sumang-ayon ang lahat ng malalaking shot na hayaang subukan ni Huang Feng. Ang hindi nila sinabi ay kung mapapagaling ni Huang Feng ang sakit ng big shot, tiyak na malaki ang pakinabang niya. Gayunpaman, kung hindi niya ito mapagaling, o maging sanhi ng paglala ng sakit, si Huang Feng ay magkakaroon din ng problema. Sa oras din na ito nalaman ni Director Rong na talagang inimbitahan si Huang Feng sa kabisera. Bukod dito, gagamutin niya ang big shot na pinangalan ng Lee. Tungkol naman sa sitwasyon ng big shot, dahil sa espesyal na pagkakakilanlan ni Director Rong, alam din niya ang tungkol dito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na darating si Huang Feng para gamutin siya. Hindi katakataka na nagtanong ang malalaking shot na ito tungkol sa mga medikal na kasanayan ni Huang Feng noon. Hindi ko alam kung kaya ng batang to. Huwag kang magpapakitang gilas.
Natural na naiintindihan ni Direk Rong ang kabigatan ng bagay na ito. Masasabing kung gumawa ng magandang trabaho si Huang Feng, tiyak na marami siyang makukuhang benepisyo. Kung hindi niya ito mapagaling, malaking problema ito. Siyempre, ayaw ni Director Rong na may mangyari sa subordinate na lubos niyang pinag-isipan. Sa kabilang panig, pagkatapos magkaroon ng komportableng gabi si Huang Feng, nakatanggap siya ng tawag mula kay Director Wang kinabukasan. Sinabi niya na siya ay nakapasa sa pagsusulit at hiniling sa kanya na pumunta kaagad sa bahay ng patio. Hindi nagpatagal si Huang Feng. Hindi niya inaasahan na ganoon kabilis ang pagsusulit. Maaaring ito ay isang formalidad. Ang hindi alam ni Huang Feng ay naimbestigahan na siya ni Director Rong noon. Dahil mismo sa pagsisiyasat ni Director Rong kaya ang bilis ng pagsusulit sa pagkakataong ito. Nang dumating si Huang Feng sa courtyard house, nakahanda na si Direk Wang. At ang iba pa, mahirap para sa mga eksperto at doktor na ito. Hindi sila bata, ngunit kailangan pa nilang bumangon ng napakaaga. Huang Feng, magsasagawa kami ng isang regular na pagsusuri para sa pasyente ngayon. Dapat kang sumama sa amin upang makita ang aktwal na kondisyon. Sinabi ni Direk Wang kay Huang Feng. Hindi niya hiniling kay Huang Feng na pagalingin ang sakit ng pasyente. Pagkatapos ng lahat, ang sakit na ito ay hindi isang maliit na sakit. Bagamat mataas ang tingin niya kay Huang Feng, hindi ito nangangahulugan na tiyak na malulunasan ito ni Huang Feng. Okay, tumango si Huang Feng. Pumunta siya dito para gamutin ang sakit. Natural, walang problema. Sinundan ni Huang Feng ang ilang tao at pumasok sa pinakamisteryosong lugar sa Huaxia. Ito ang lugar kung saan karaniwang nagtatrabaho at nagpapahinga ang mga pinuno ng Huaxia. Nang makita ni Huang Feng na si Direktor Wang ang nagdala sa kanya dito, lalo siyang natitiyak na ang pagkakakilanlan ng pasyenteng ito ay hindi karaniwan. Bagamat handa siya sa pag-iisip, nang makita ni Huang Feng kung sino ang pasyente, nagulat pa rin siya dahil kilala niya ang taong ito. Hindi niya sinabi na nakita niya ang taong ito sa katotohanan, ngunit sa TV. Ang apelyido ng taong ito ay Li. Isa siya sa pinakamakapangyarihang tao sa Huaxia. Madalas siyang lumabas sa TV at nakikipagkita sa mga tao sa loob at dayuhan. Hindi inaasahan ni Huang Feng na ang kanyang pasyente ay ang taong ito. Hindi nakapagtataka na si Direk Wang at ang iba pa ay napakaingat. Hindi nila sinabi sa kanya ang pangalan at pagkakakilanlan ng pasyente noon. No wonder kinailangan nilang imbestigahan ang pagkakakilanlan niya. Napaka-espesyal pala ng pagkakakilanlan ng pasyenteng ito. Lumampas pa ito sa inaasahan ni Suyamo at ng iba pa. Ang kanyang pagkakakilanlan ay mas mataas kaysa sa inaakala nila. Huwag kang kabahan. Itinuring mo lang siyang ordinaryong pasyente. Nakita ni Direk Wang na natigilan si Huang Feng. Akala niya kinakabahan siya. Kung tutuusin, ang sinumang makakakita sa taong ito ay kabahan, at ang kaba ay makakaapekto sa kanilang pagganap. Sa makatuwid, inaliw ni Direk Wang si Huang Feng at umaasa na siya ay gagaling. Ngumiti si Huang Feng kay Director Wang at sinabing, hindi ako kinakabahan. Sa katunayan, si Huang Feng ay hindi kinakabahan. Nagulat na lang siya. Sa ibang mga espasyo, nakita niya ang lahat ng uri ng mga nakatataas. Napatay pa nga niya ang marami sa kanila gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngayong may nakita siyang ganoong katayuan, medyo nagulat na lang siya. Wala talaga ang kaba. Siyempre, ang taong ito ay ang pinakamarangal na tao na nakita ni Huang Feng sa katotohanan. Buti naman hindi ka kinakabahan. Sabi ni Direk Wang. Pagkatapos nito, sinuri ni Direk Wang at ng iba pa ang pinuno. Napakasama ng sitwasyon. Dahil na rin siguro sa katandaan, napakahina ng resistensya ng pasyente. Kaya naman, bilang karagdagan sa nakaraang sakit, ang pasyente ay nakoma na ngayon. Si Director Wang at ang iba ay nag-uusap ng isang bagay na may marangal na ekspresyon habang sinusuri nila ang pinuno. Sa makatuwid, alam nila na hindi alam ni Huang Feng ang mga medikal na kasanayan, kaya hindi nila siya hiniling na sumali sa talakayan. Kabanata 1420. Walang pakialam si Huang Feng tungkol dito. Gayunpaman, nang matapos ni Direk Wang at ng iba pa ang kanilang pagsusuri at pumunta sa gilid para pag-usapan, pumunta siya sa harap para tingnan ang kalagayan ng Big Boss. Inilagay pa rin ni Huang Feng ang kanyang kamay sa kamay ng malaking shot na ito. Pagkatapos, ipinadala niya ang enerhiya sa kanyang katawan sa katawan ng malaking shot na ito.
Simula nang bumalik siya mula sa mundo ng demigods and semi-devils, ang panloob na enerhiya ni Huang Feng ay lumaki ng husto. Tumaas ito ng higit sa 2 beses, kaya napakalakas ng enerhiya sa kanyang katawan. Bukod dito, mas madali para sa kanya na suriin ang kalagayan ng mga katawan ng iba. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, nagsalubong ang mga kilay ni Huang Feng. Hindi dahil sa wala siyang mahanap, ngunit napakaraming bagay ang nakita niya, at karamihan sa mga iyon ay masama. Ang mga ugat sa utak ng malaking boss na ito ay nasira ng husto, at ang kanyang kakayahan sa memorya ay nabawasan ng husto. Ang problema dito ay mas malala pa kaysa sa dating problema sa mata ni Tianlin. Bukod dito, ang iba pang mga paggana ng katawan ng malaking boss na ito ay mabilis na lumalala. Nadama ni Huang Feng na kung hindi siya makakahanap ng mabisang paraan ng paggamot, ang malaking boss na ito ay maaaring hindi mabuhay ng higit sa 1 buwan. Anong wala? Ano ang nahanap mo? Lumapit si Direk Wang at tinanong si Huang Feng. Si Huang Feng ay inirekomenda ni Direktor Wang. Siyempre, umaasa siyang mailigtas ni Huang Feng itong malaking amos sa harap niya. Hindi lang niya nailigtas ang buhay ng malaking boss na ito, ngunit pinatunayan din niya na siya, si Wang Hai, ay may kakayahang manghusga ng mga tao. Napakasama ng sitwasyon. Binitawan ni Huang Feng ang braso ng Big Boss at sinabi kay Director Wang. Pagkatapos nito, isa-isa niyang ipinaliwanag ang sitwasyong naobserbahan niya kay Direk Wang at sa iba pa. Para naman sa iba, kasama si Director Wang, lahat sila ay nagulat sa resulta ng eksaminasyon ni Huang Feng. Hindi dahil may sinabi si Huang Feng na mali, ngunit lahat ng sinabi niya ay tama, walang pagkakamali. Kailangang malaman ng isa na si Huang Feng ay kara-rating lang dito, at hindi pa niya tinitingnan ang data ng kanilang pagsusuri. Kinuha lang niya ang pulso, at ang mga resulta ay mas detalyado kaysa sa kanilang nasuri sa iba't ibang mga instrumento. Paanong hindi sila magugulat? Siguro, mapapagaling niya talaga ang sakit nitong Big Boss. Ang ideyang ito ay biglang lumitaw sa kanilang isipan. Pagkatapos ng lahat, ang husay ni Huang Feng ay nagbigay sa kanila ng malaking kumpiyansa. Dahil tumpak na masuri ni Huang Feng ang kondisyon ng pasyente, maaaring mayroon din siyang magandang paraan para gamutin ito. Kung gayon, mayroon ka bang paraan upang gamutin ito? Tiningnan ni Direk Wang si Huang Feng na may naghihintay na mukha at nagtanong. Ayos lang, 100% sure ako, sabi ni Huang Feng. Nang makita ang pagkadismaya sa mukha ng iba, nagpatuloy si Huang Feng, gayunpaman, mayroon pa ring 70% na pagkakataon. 70%, bahagyang nagulat ang iba. Kailangang malaman ng isa na wala silang anumang paraan upang harapin ang sitwasyong ito noon. Gayunpaman, pagdating kay Huang Feng, sa isang simpleng tingin lang, mayroon siyang 70% na pagkakataon na mapagaling ang malaking boss na ito. Paanong hindi sila magugulat? Oo, tumango si Huang Feng. Sa katunayan, ito ay konserbatibong pahayag lamang ni Huang Feng. Bagamat hindi optimistiko ang sitwasyon ng malaking boss na ito, kung hindi pa napunta si Huang Feng sa mundo ng demigods and semi-devils, mahirap itong sabihin. Ang pangunahing bagay ay ang kalagayan ng malaking amo na ito ay napakalubha na, at ang malaking amo na ito ay hindi na bata, na nagdala ng problema sa paggamot. Gayunpaman, pagkatapos pumunta sa mundo ng demigods and semi-devils, malinaw na iba ang sitwasyon ni Huang Feng. Ang kanyang panloob na lakas ay mas malakas, at noong siya ay nasa Vulture Spirit Palace, nagbasa siya ng maraming mga medikal na libro doon, kaya alam niya ang ilang mga paraan ng paggamot. Kahit na hindi niya alam ang prinsipyo, magagamit niya ang panloob na lakas ng Xiaoyao faction para tretuhin ang Big Boss. Kasama sa enerhiya sa katawan ni Huang Feng ang panloob na lakas ng Xiaoyao faction, at ito ay mas advanced kaysa doon. Natural, walang problema. Dahil dito, tiwala si Huang Feng na mapapagaling niya ang malaking boss na ito. Gayunpaman, hindi gusto ni Huang Feng na maging masyadong kumpiyansa, kaya sinabi niya na 70% sa halip na 100%. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay mayroon pa ring Purple Saint Fruit, na isang banal na gamot para sa pagliligtas ng mga buhay. Hanggat ang pasyente ay humihinga pa, maaari itong mailigtas. Gayunpaman, maliban kung ito ay isang huling paraan, hindi gagamitin ni Huang Feng ang prutas na iyon. Sa makatuwid, ang prutas na iyon ay masyadong mahalaga.
Kahit nasa kasalukuyang kayamanan ni Huang Feng, maaari lamang niyang ipagpalit ang ilan sa kanila, na nagpapakita kung gaano ito kamahal. Bagamat hindi ito 100% rate ng tagumpay, napakabihirang magkaroon ng 70% rate ng tagumpay. Tuwang-tuwa si Chief Huang at ang iba pa. Gayunpaman, iba ang paraan ng paggamot ni Huang Feng sa kanila. Sa makatuwid, kung gusto nilang maging attending physician si Huang Feng, kailangan din nilang iulat ito sa mga nakatataas. Sa makatuwid, mabilis na iniulat ni Chief Huang ang sitwasyon, at mabilis na tumugon ang mga nakatataas, nahahayaan si Huang Feng na tretuhin ang malaking boss. Ang dahilan kung bakit sila makakagawa ng ganoong desisyon ng napakabilis ay higit sa lahat dahil wala nang mas mahusay na paraan ngayon. Bukod dito, hindi nila naisip na si Huang Feng ay maglalakas loob na magbiro tungkol sa ganitong uri ng bagay. Napakataas na ng 70% rate ng tagumpay. Hanggat walang aksidente, ganap na posible na gamutin ng malaking boss. Kaya naman, nang pumayag ang mga nakatataas na hayaang tretuhin ni Huang Feng ang big boss, nag-utos din sila. Ang lahat, kabilang si Chief Huang at ang iba pa, ay kailangang walang kondisyon na makipagtulungan sa paggamot ni Huang Feng. Kung may anumang kahilingan si Huang Feng, sasang-ayon silang lahat. Kailangan lang nilang tiyakin na walang aksidente sa proseso ng paggamot. Sa makatuwid, si Chief Huang at ang iba pa, mula sa mga attending physician, ay biglang naging mga katulong ni Huang Feng. Medyo mabilis ang pagbabagong ito, ngunit walang reklamo si Chief Huang at ang iba pa. Kung talagang mapapagaling ni Huang Feng ang sakit ng malaking boss na ito, mas magaling nga siya sa kanila. Kung gayon, walang dapat ikahiya ang pagiging katulong sa gayong mabuting tao. May matututunan pa nga sila kay Huang Feng sa prosesong ito. Hindi inaasahan ni Huang Feng na ang mga nakatataas ay magbibigay ng ganoong utos. Gayunpaman, hindi niya ito tinanggihan. Sa pagtulong sa kanya ng mga profesional na ito, magiging mas maayos ang proseso ng kanyang paggamot. Kung tutuusin, siya lang ang marunong mag-opera. Maraming theoretical na bagay na hindi niya talaga maintindihan. Kadalasan, kailangan niyang humingi ng payo sa mga taong ito. Matapos makakuha ng positibong sagot, muli niyang inilabas ang kanyang mga pilak na karayom. Matapos madisinfect ang mga silver needles, handa na si Huang Feng na simulan ang acupuncture. Ang panahong ito ay iba sa nakaraan. Kung tutuusin, hindi pangkaraniwan ang pagkakakilanlan ng pasyenteng ito, kaya mas naging maingat si Huang Feng sa paglalagay ng mga karayom. Si Chief Huang at ang iba ay kinakabahan ding nakatingin sa kamay ni Huang Feng, natatakot na siya ay ma-accident. Siyempre, sabay din silang naghihintay ng utos ni Huang Feng. Kung may pangangailangan, maaari silang sumunod anumang oras.